Lauren POV. What's the meaning of this, kuya? At bakit ka nakayakap sa kaibigan ko? Nanlalaking mata nitong tanong sa kuya niya. Well sis, she's the one I'm searching for, at dito ko lang pala matatagpuan sa kwarto ko. Nakatawa nitong sabi sa kapatid. Nahihiya naman siyang tumingin dito. Napakagwapo kasi nito, para siyang nililok ng isang sculptor sa kagwapuhan. Napakaganda ng hugis ng ilong nito, gray eyes and a kissable lips, kaya napayuko na lang siya nang. Bigla itong tumingin sa kanya. Baka sabihin nitong pinagnanasahan niya ito, kasi titig na titig siya dito kanina pa. Oh my God kuya, kaya pala familiar ang mukha niya, siya pala yung nasa litrato mo sa kwarto mo sa condo unit mo. May litrato ako sa kwarto mo. Saan mo nakuha? Tanong ni Lauren dito. Actually baby, pinipinta ko yun pag di ako makatulog sa gabi, kaya napuno ang kwarto ko ng larawan mo. Hindi na kasi nawala ang maganda mong mukha sa isip ko. Yun ang nilagay ko sa kwarto. Pagpapaliwanag nito. Kinilig naman siya sa mga sinabi nito, kaya pulang-pula ang mukha niya. Nahihiya siyang humarap dito. Hindi niya akalain na magagawa nito ang magpinta ng mukha niya, na isang beses lamang siya nakita. Hindi ako makapaniwala kuya, that she's the one ang matagal mo nang kinabaliwan. Panunudyo pa ng kapatid dito at sabay silang tinalikuran. By the way, go down now, hindi pa yan kumain. Baka gutom na ang mga babies niyan. Talagang diniinan niya ang salitang babies para malaman nito. Bigla naman itong napatingin sa kanya at sa tiyan niya, natulala na lang habang nakatitig doon, kaya inangat niya ang mukha nito. Doon lang bumalik ang huwesyo nito. Totoo ba baby, magiging daddy na ako? Hindi na nito napigilan ang paghiyaw. Ano ba, tumahimik ka nga? Natatawa na lang siya dito, nawala na din ang pagkailang niya dito. Total ito naman ang ama ng mga anak niya, kaya tanggapin na niya. Sana lang hindi sila pabayaan nito. Nakangisi pa rin ito na hinihimas ang tiyan niya. Yes, magiging daddy ka na ng kambal. Sagot niya dito. Yes, magiging daddy na ako. Napapasuntok pa ito sa hangin. Masaya siyang makita na hindi siya itinakwil ng ama ng mga anak niya. Kung noon nag-aalangan siyang lumapit dito, ngayon nagkamali pala siya dahil matagal na rin pala siyang inaantay na magpakita dito. Hoy Samuel, kalabit niya dito nang hindi na mawala ang ngiti nito. Masayang masaya lang ako baby kasi natagpuan na kita, tapos magkakaroon pa tayo ng mga anak. Nakangiti ito sa kanya na hinawakan pa ang kanyang mga kamay. Hindi na siya pinakawalan nito, mas lalong yamakap pa ito sa kanya. She feels safe with his hug, she cannot ask for more anymore. Sana lang maging masaya at wala nang darating na pagsubok pang darating. Come baby, let's go down, you need to eat. Baka nagugutom na ang mga little Xander natin dyan sa loob ng tiyan mo. Ayaw na nito sa kanya papalabas ng kwarto. Pinaghila pa siya nito ng kanyang uupuan. Masaya siya na ganito kasaya ang lalaki nang malaman na magkakaanak na sila. Baby, what do you want to eat? Tanong nito. Kahit ano lang, nahihiya niyang sagot dito. Pinaglagay na siya ng mga pagkain sa plato niya, pinaghimay pa siya nito ng isda. Kaya natutuwa ang puso niya. Kung gaano ito kasaya. Kuya, dito muna siya sa house natin, kasi ayaw niyang bumalik doon sa bahay nila. Sinasaktan lang siya ng madrasta at stepsister niya, kaya dinala ko siya dito, ani ng kapatid niya dito. Don't worry baby, from now on you'll be staying here. Dito na rin muna ako uuwi, para maalagaan ko kayo ng mga anak natin. Pag sa kondo ko kasi mag-isa ka lang doon, buti dito may mga katulong na titingin at kasama mo. You're safe her, at hinalikan siya nito sa noo. Namula naman siya ulit, kaya yumoko na lamang siya habang sumagot dito. Okay kung yan ang gusto mo. Pagsang-ayon niya dito. Nahihiya pa rin siya dito. And kuya, she don't have any things we should buy for her. Ani ng kapatid. Okay, after we eat we will go to the mall, para ipamili kita ng mga gamit mo. Tumango na lamang siya dito, nahihiya kasi siya sa mga ito. Pagkatapos nilang kumain, agad na silang pumunta sa mall, para mamili ng kailangan nila. Samuel, tama na ito, ang dami na nitong damit, hindi ko pa masusuot ang iba, maliit pa ang tiyan ko, sabi niya dito. It's okay baby, no problem, para marami kang pagpipilian na isuot, sagot nito. Kaya kahit ayaw niya, binili pa rin nito sa kanya, hinayaan na lamang niya ito. After nilang mamili, dumaan muna sila sa isang restaurant para kumain. Napakalambing nito sa kanya, lagi na lang siya ang inaalala.
kung ano ang nararamdaman niya kung may masakit ba sa kanya, o may hindi siya gusto. Lagi itong nakaalalay sa kanya. Ingat na baka mad-ulosh o mad-apa siya. Hawak kamay silang naglalakad papasok sa restaurant, nang makita niya ang kanyang madrasta, kaya bigla niyang nahila ang kamay nito na ikinalinggan nito sa kanya. Namumutla na siya, natatakot siyang baka makita siya nito at saktan ulit, o di kaya pilitin siya nitong pauwiin, ayaw na niyang bumalik doon sa bahay nila. Samuel, pwede sa iba na lang tayo kumain. Ayoko dyan, may kahinaan niyang sabi dito. Nagtataka man ang binata pero pinagbigyan na rin siya. Okay baby, saan mo ba gusto? Tanong na nito. Sa bahay na lang, magpapaluto na lang tayo please. Lambing na niya dito para makauwi na sila. Fine baby, let's go. Iginihan na siya nito ng lakad papuntang parking area. Nakayuko lamang siya habang naglalakad. Nahihiya siyang pinagtitinginan na kasi sila ng mga taong nasasalubong nila, lalo na't nakahawak ito sa bewang niya. Nakarating sila ng parking area, agad naman siyang pinagbuksan nito ng pinto at inalalayang pasakay. Kinabitan pa siya nito ng seatbelt, kaya nasamyo niya ang amoy nito, natigilan pa siya nang lumingon ito bigla sa kanya. Kaya napatitig siya rito, natitig rin ito sa mga mata niya papunta sa mga labi niya. Pinamulahan na siya ng mukha dahil sa ginawa nito, kaya naipikit na lamang niya ang mga mata, at naramdaman ang mga labi nitong humahalik na sa kanya. Nagpupumilit na makapasok, kaya ibinuko niya ito, tinugon ang halik nito. Hindi man siya eksperto, ginaya na lamang niya ang paraan nito. Ikan-awit na rin niya ang mga kamay sa leeg nito. Saka lang siya nakahinga ng kapwa sila hinihingal, at kapusin ng hangin. Namumula niyang tiningnan ito, nahihiya siya dito. You're so beautiful baby when you are blushing, anito sa kanya na commendat pa. Lalo tuloy siyang namula at nahiya sa binata. Hindi niya akalain na tutugan siya sa halik nito. Lumayo na ito sa kanya nang maisaayos na ang seatbelt niya, hinalikan pa siya nito ulit sa noo, at sa labi pero saglit lang. Tinitingnan niya ito nang papalipat sa driver's side, hindi niya akalain na ganito pala ito kagwapo. He has a beautiful gray eyes na pag tinitigan ka ay para kang hinihigop. Sinulyapan siya nito nang makapasok sa sasakyan, na maupo agad nitong hinawakan ang kamay niya. Kahit nagmamaneho, ayaw nitong bitiwan ang kamay niya. Kaya natutuwa siya sa binata. She didn't expect that this man would care for them so much. She's contented to know that there is someone cares for them. Nakahanap siya ng taong masasandalan niya.